Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Siya'y makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay ka. Tayo ay nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging karapat-dapat sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo. Panginoong Hesus, sinugo ka ng Ama upang ipahayag at itatag ang kaharian ng langit. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, isinugo mo ang iyong mga disipulo upang maging mga tagapagbalita ng kaharian sa lahat ng tao. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, itinatag mo ang simbahan upang maging tanda at kasangkapan ng iyong pagliligtas sa sangkatauhan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu
walhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadarapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magalak ang lahat. Magalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya, lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kaniyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang kapayapaan. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kaniyang ina. Aaluin kita sa Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng ina sa kaniyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas sa pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba. Awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y naghaharing may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang Kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan, yamang ang daing ko'y Kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galicia. Mga kapatid, ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipinagmamapuri, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan patay na para sa akin, at ako'y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tuli man o hindi ang isang tao. Ang mahalagay ang pagiging bagong nilalang sa lahat ng namumuhay ayon sa tungtuning ito at sa mga nananatiling tapat na bayan ng Diyos. Naway sumakanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya mula ngayon,
Huwag nang dagdagan, ninuman ang aking tiisin. Sapat na ang mga pilat ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang gabi, mga kapanalig. If we're going to look the reality that we have right now, kapag tayo ay nakikinig sa radyo at nakakapanood ng mga balita sa ating telebisyon, napakarami masasabi natin na masasamang pangyayari na nagaganap ngayon. Nandyan yung mga patayan, nandyan yung mga nakawan, nandyan yung hidwaan between other countries, nandyan yung pagkakawatak-watak, at iba pa. Sabi nila ay, bakit ba nangyayari ang mga bagay na ito? Sino ba ang may kagagawan? At ano ang magiging solusyon sa mga pangyayaring ito, sa mga realidad na meron tayo ngayon? Napakagandang mga tanong. Isa din sa mga tanong na dapat natin nasagutin ay yung tanong na, may mission ka ba? May mission ba tayo? Bilang mga Katoliko-Kristiyano, alam ba natin ang realidad? Alam ba natin yung tinatawag natin na katotohanan nung tayo'y binyagan ay tayo'y nakibahagi sa misyon ni Kristo? At kung tayo'y may misyon, meron tayong dapat ginagawa. Kung tayo'y may misyon, meron dapat tayong ginagawa. And ang ating misyon bilang mga Katoliko-Kristiyano ay
it is not about us. It is about God who calls us in this mission. Ito ay tungkol sa Diyos na nagbigay sa atin at tumawag sa atin sa misyong ito. Tayo bilang mga Katoliko Kristiyano ay mayroong misyon. Kaya nga minsan, sabi nila, nagkakaroon ng tinatawag nating kaguluhan, nagkakaroon ng tinatawag nating hindi pagkakaintindihan at pagkakawatak-watak because of the mentality that we have, mind your own business. Bahala ka dyan sa buhay mo. Pakialaman mo kung anong meron ng buhay ko at hindi ko pakikialaman ng buhay mo. This is a wrong mentality na dapat inaalis natin, lalo tigit sa ating mga Katoliko Kristiyano. As we follow Christ, this Sunday, we are being reminded through our gospel that we have our mission. And this mission is not only for a certain group, but this mission is for all. Dapat ang misyon ng pagpapalaganap at pagbibigay ng kapayapaan at pagpapaalala sa mga taong ang kaharian ng Diyos ay nalalapit na at ang Diyos ay sumasa inyo ay hindi lamang sa mga mayayaman, hindi lamang sa mga mahihirap o sa mga kakilala natin. It should be for all. It should be for all. Our awareness of our mission should be our answer for the realities that we have upang masagutan at masolusyonan ang hindi pagkakaintindihan, upang masolusyonan ang tinatawag nating hidwaan, ipakita at ibigay ang pagmamahal na nakaugat sa pagmamahal ni Kristo. Respeto. Pagtingin sa bawat isa na pantay-pantay. Walang mataas, walang mababa, walang mangmang, walang matalino, walang mayaman, walang mahirap. All of us, we are equal. At kung meron tinatawag na respeto at pagtingin ng pantay-pantay, maibibigay natin yung hamon at paalala ni Kristo sa kanyang mga piniling disipulo. Humayo kayo at sabihin, ang kapayapa ay sumainyo at ang kaharian ng Panginooy laging manahan sa inyo. We have mission, and this mission of ours should be for all. And if we're looking and see the reality that we have right now, yes, may mga taong nagmisyon, may mga taong gumagawa ng kanilang serbisyo at patuloy na tumutugon sa panawagan ng simbahan ng pagbibigay ng kanilang sarili. But sometimes the tendency is to bring and to offer not a God who calls them and God who gives them this mission, but they are offering their name instead of God Himself. Minsan, this is our tendency. Ginagawa ko to. Gusto ko kasing magpabida, magpabibo. Ginagawa ko to para makilala ang aking sarili at makilala ang aking pangalan. Ginagawa ko ito not because of God, but because of my ego, because of my name. Looking at the reality, minsan, paglabas natin sa kalsada, ang lagi nating nakikita ay mga pangalan ng iba't ibang politiko. This is true and project of this certain politician. Nakikita natin kung paano nila ipinapaalala sa mga tao na nagawa ang bagay nito through their name, through them. But if we're going to see the root of everything, lahat ng ito ay galing sa Diyos. Wala ang mga iyan kung hindi gugustuhin at kung hindi dahil sa Diyos.
ang ating misyon na ginagawa bilang isang simbahan sa ating mga miyembro ng simbahan ay hindi dahil lamang sa ating kakayanan. But it became possible because of God. Dahil sa Diyos na tumawag sa atin sa misyong ito. Ang Diyos na nagbigay sa atin ng opportunity to participate in His mission. Kaya nakakatuwang balikan ang realidad ng ating mabuting balita. It reminds us of our mission. Hindi lang ako bilang pari, kundi tayong lahat. We, the church, all the members of the church, we have the mission. And our mission is not only for a certain group. It is for all. And this mission should start in our family. Ngunit ito ay hindi natatapos sa ating pamilya, kundi dapat ito'y lumangganap sa buong mundo. And lastly, our mission is not about us. It is about a God who calls us in this mission of ours. So be it. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. higit na malawak ang larangan ng pangangaral ngayon kaysa noong panahon ni Jesus. Lalo ring malaki ang pangangailangan sa mga misyonero, pari, madre, diakono, mga laiko, katekista, at iba pang tagapaglingkod sa simbahan. Dumulog tayo sa Panginoon ng anihan upang manalangin. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, magpadala ka ng manggagawa sa iyong anihan. Panginoon, magpadala ka ng manggagawa sa iyong anihan. Magkaroon nawa ang simbahan ng maraming manggagawa para sa pagpapalaganap ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng manggagawa sa iyong anihan. Magkaroon nawa ng maraming pari at madre sa mga dioceses at parokya para sa mga pangangailangan espiritual ng buong pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng manggagawa sa iyong anihan. Makilala nawa ng mga laikong mananampalataya sa ating mga pamayanan ang kahalagan ng kanilang papel sa simbahan at sa lipunan, at tapat nila itong gampanan. Manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng manggagawa sa iyong anihan. Maabot nawa ng mga misyonero ang mga bansa ng milyon-milyong di-Kristiyanong naghihintay ng pagpapahayag ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng manggagawa sa iyong anihan. Tugunin nawa ng kabataan ang panawagan ni Jesus para sa buhay apostoliko. Manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng manggagawa sa iyong anihan. Upang tayong lahat ay matutong kumilatis at kumilala ng tamang daan sa buhay at ng ating mapahindian
ang anumang naglalayo sa atin kay Kristo at sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng manggagawa sa iyong anihan. Panginoong Jesus, ikaw ang dakilang misyonero ng Ama. Damihan mo ang mga apostol sa iyong simbahan. Gawin mo silang banal. Pagpalain ang kanilang mga pagsisikap na maghatid ng tanglaw ng iyong ebanghelyo sa lahat ng tao. Ikaw na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Panginoon, aming alay, ito ang alak at tinapay sa altar. Alay namin, aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, ang kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihan. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso. Kaisa ng mga apostol, si San Luis Maria ng Montfort, Beata Maria Luisa ni Jesus, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito si Kristong muling nabuhay, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso.
naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon, para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa may sakit. Panginoong Hesus, ang aming dakilang manggagamot, itinataas po namin sa iyo ngayon ang lahat ng mga may karamdaman. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng lakas upang lumaban at hindi mawalan ng pag-asa. Buong puso po kaming nananalig na sila ay pagkakalooban mo ng kagalingan, hindi lamang po pisikal, kundi higit sa lahat, espiritual. Amen. Patalastas. Sa darating na July 7, araw ng Lunes, ang ating Healing Mass ay pangungunahan ni Healing Priest Father Joey Faliera. Inaanyayahan po kayo na dumalo sa ating Healing Mass dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue Corner, EDSA. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at mas-sponsor o love offering, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Irini Jose o si Miss Alinahe at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
Humayo kayo sa kapayapaan at maging mga propeta ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang... Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.